Huwag kang gagalaw. Bukas, pagsapit ng madaling araw. Darating bukas ang mansyon ng Jing'an upang sunduin ang ikakasal. Kapag hindi maayos ang pagkakasukat ng korona, buong sambahayan ng Sen ang mapapahiya. Inay, hindi ba kalahating taon pa lamang mula nang mahanap niyo ako? Bakit ang nagsusuot ng damit pangkasal ni ate? Ay ako na. Napansin ako ng prinsipe sa piging ng mga bulaklak sa tahanan ng prinsesa. Humingi na siya ng pahintulot sa kanyang kamahalan na pakasalan ako. Hindi natin maaaring salungatin ang mansyon ng Jing'an. Lalo nang hindi natin maaaring salungatin ang silangang palasyo. Munting kapatid, ikaw ang ipakasal bilang kapalit ko. Sa gayon, maililigtas mo ang buong pamilya. Ngunit ikaw ang orihinal na pakakasalan ng Marquis ng Jing'an. Hindi ka marunong bumasa. At wala ka ring alam sa mga alituntunin ng marangal na angkan. Sa kalagayan mo, makakahanap ka pa ba sa buhay na ito ng mas mainam na mapapangasawa kaysa sa mansyon ng Jing'an? Ipinaubaya ko na sa iyo ang katayuan bilang ginang ng Marquis. Dapat kang matutong makontento. Napagpasiyahan na ang kasal. Kahit ayaw mo, kailangan mong magpakasal. Hindi ako magpapakasal. Kasal ito ni ate. Bakit ako ang ipapakasal bilang kapalit niya? Ang ate mo ang magiging prinsesang korona. Kapag sinira mo ang kinabukasan niya. Ituturing kong hindi kita kailanman naging anak. Zhao Tang. Inumin mo ito. Matulog ka muna. Pagkagising mo. Ikaw na ang magiging ginang ng Marquis. Bakit ikaw? Pinilit din lamang ako na pumunta rito. Kumapit si Sen Linghui sa prinsip. Kaya inagaw mo ang kanyang pwesto. Simula ngayong araw. Mas mabuting tandaan mong mabuti. Hindi ka kailanman magiging kasing halaga niya. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na sunugin ang mga gamit niyang ipinadala sa akin? Anak. Wala na ang anak ko. Munting kapatid. Bakit hindi ka nagsasalita? Mabuti. Magpapakasal ako. Alam kong mauunawaan mo rin. Isa kang mabait at masunuring anak. Ito ang tunay kong mabuting kapatid. Kapag naging prinsesang korona na ako. Hindi kita makakalimutan. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ko rin makakalimutan ang ginawa mo ngayon. Sa nakaraang buhay, nakiusap ako, nagmakaawa, at lumaban din ako. Ngunit isang mangkok ng pampatulog lamang ang kapalit. Sa buhay na ito, hindi na ako makikiusap sa inyo. Kailangan ko lamang makaalis. Sa kabisera bago makapasok dito ang prosesyon ng kasal. At mabubuhay ako. PZU. Mahal na Marquis. Nababaliw ka na ba? Bukas na ang araw ng kasal. Pumasok ka sa silid ko sa kalaliman ng gabi. Kapag may nakakita sa'yo, wala na ba akong dangal? Linghui.
Bukas, huwag mong hayaang si Sen Zhaotang ang sumakay sa karwaheng pangkasal para sa'yo. Ikasal ka sa akin. Magsimula tayong muli. Magsimula muli, anong kalokohan yan? Sa nakaraang buhay. Ikinasal ka sa silangang palasyo. Nang maupo sa trono si Yan Tingyon, ginawa ka lamang niyang marangal na konsorte. Matagal nang bakante ang posisyon ng emperatrice. Kalaunan, nagnakaw si Sen Tingxiao ng 2 pilak na ingot mula sa dam. At buong pamilya ninyo ay nakulong. Buong gabi kang lumuhod sa labas ng tarangkahan ng palasyo upang makiusap. Hindi rin niya iniligtas ang pamilya Sen. Ano ba talaga ang pinagsasasabi mo? Hindi ako nagsasalita ng walang batayan. Minsan na akong namatay. At muli akong nagbalik. Sa buhay na ito. Basta sundin mo lamang. Ang orihinal na kasunduan ng pag-aasawa at pakasalan ako. Poprotektahan kita habang buhay. At mapananatili ko rin ang pamilya Sen. Nakiusap na ang prinsipe sa kanyang kamahalan na pakasalan ka. Gusto mong talikuran ko ang pagiging prinsesang tagapagmana. At ipagsapalaran ang sinasabi mong nakaraang buhay. Hindi ka niya minamahal kailanman. Ngunit hindi iyon nagbibigay sa iyo ng karapatang pumasok dito sa kalaliman ng gabi. At sirain ang aking dangal. Mahal na Marquis. Mangyaring umuwi na po kayo. Lene. Mga kawal. May nakapasok na magnanakaw sa silid ni ate. Jing and Marquis. Bakit ka narito sa silid ni Linghui? Kung hindi ako pumunta. Hindi ko malalaman na napakalaki pala ng tapang ng pamilya Sen. Ang ikakasal sa Marquis bukas ay si Sen Linghui. Ngunit magpapasok kayo ng kung sinong hamak na babae sa sedang pangkasal. Ganoon ka pa rin, mahal na Marquis. Wala kang lakas ng loob na salungatin ang prinsipe. Kaya sa iba mo ibinubuhos ang iyong galit. Ganoon ka pa rin. Hindi pa man tayo kailanman nagkita. Paano mo nalaman kung ano ako? Sa kalaliman ng gabi, umakyat sa pader ang mahal na Marquis. At tinawag pa akong hamak na babae. Sa ganitong asal mo. Sino ba ang hindi makaunawa? Bukas, sa harap ng lahat. Nang mga panauhin, aalisin ko ang belo ng nobya. Kapag nangahas ang pamilya Sen na magpalit ng nobya. Ipaalam ko sa buong kabisera. Kung paano ninyo nilinlang ang mansyon ng Marquis. Ngayong nagbago na ang loob ng mahal na Marquis. Tungkol sa kasalang ito. Ipagpaliban na natin ito. Handa kong akuin ang kahihiyan ng pagbasura sa kasal. Basta huwag lamang idamay ang pamilya Sen. Lene. Para sa posisyon ng prinsesang tagapagmana. Handa ka palang isakripisyo ang lahat. Maaaring ipabasura ang kasal. Ngunit may kapalit ang pagtanggal. Sa pagiging lehitimong panganay na anak na babae. Maaaring ipabasura ang kasal, ngunit may isang kondisyon ako. Hindi ang pagbasura sa kasal ang kondisyon ko. Mahal na Marquis, sabihin mo. Mabuti. Kung gayon, susundin ko ang nais ng mahal na Marquis. Sen Zhaotang. Sa buhay na ito. Hindi ka pa rin makatataka sa akin. Bukas, hindi darating ang mansyon ng Marquis upang sunduin ang nobya. Tungkol naman sa kasal ng ikalawang binibining Sen. Ginoong Sen, tandaan mong tuparin ang iyong pangako. Ano ang kinalaman mo sa aking kasal? Usapin ito ng mga nakatatanda. Hindi ka nararapat makialam. Kagabi, nagpakita ang mga ninuno ng pamilya Sen. Mahalaga at marangal ang kapalaran ng panganay na anak na babae ng pamilya Sen. Sa loob ng 3 taon, hindi siya maaaring pakasal sa karaniwang marangal na pamilya. Kung hindi, kapahamakan ang sasapit sa 2 pamilya. Yamang ito ang kalooban ng langit. Hindi na ito usigin ng mansyon ng Marquis. Dito na nagtatapos ang kasunduan ng kasal. Binabasura na ang kasal sa mansyon ng Marquis. Maaari ka nang maghintay ng payapa sa banal na utos mula sa silangang palasyo. Sa wakas, natapos din ito. Mamayang hapon, magpalit ka ng malinis na kasuotan. Nagtakda ang iyong ama ng panibagong kasal para sa iyo. Kalahating araw pa lamang mula nang ipabasura ang kasal. Kanino ka naman itinakda? Sa pamangkin ng kalihim ng ministry ng mga seremonya. Zhou Chengfu. Nasaan ang tagapamagitan ng kasal? Nasaan ang liham ng kasal?
Hindi man lamang ninyo ako tinanong. Utos ng mga magulang. Wala kang karapatang mamili. Gusto mo man o hindi, kailangan mong magpakasal. Sa tingin mo rin ba ay mabuting pag-isang dibdib ito? Magiging prinsesa ng korona ang ate mo. Hindi na maaaring magdulot pa ng gulo ang pamilya Sen. Handang pakasalan ka ng pamilya Zhou. Mabuti na rin yon. Binibining Sen. Ayon sa narinig ko. Hindi ka marunong bumasa. Opo. Walang problema. Pagkatapos mong mapangasawa siya, kailangan mo lamang akong pagsilbihan sa pagkain. Bihisan mo ako. Paliguan mo ako. Nahihirapan akong bumaligtad sa gabi. Kailangan mo ring manatili sa tabi ng aking kama. Asawa ang pakakasalan ni Ginoong Zhou. O isang alipin na tagapagsilbi. Binibining Sen, ano ang hindi mo ikinasisiyahan? Marangal at malinis ang angkan ni Ginoong Zhou. Mabait din siyang makitungo. Ikaw ang pumili sa kanya. Hindi masama. Ang kondisyon ko sa pagsang-ayon sa pagpapawalang bisa ng kasal ay ako ang magpapasya kung sino ang mapapangasawa mo sa buhay na ito. Ako ang magpapasya. Sa nakaraang buhay, pinakasalan ko ang taong ayaw kong pakasalan. Sa buhay na ito, dapat mo ring malasap ang pait na ito. Pinahirapan mo ako sa lahat ng paraan. Dahil ba hindi ka na naman pinili ni ate? Nabuhay kang muli. Gabi-gabi kang umaakyat sa pader para makiusap na pakasalan ka niya. Ngunit nang lumitaw ang posisyon bilang prinsesa ng korona, walang pag-aatubili ka pa rin niyang tinalikuran. PZU. Hindi ka ba narito para maghiganti sa akin? Hindi mo lang matanggap ang pagkatalo. Tumahimik ka. Sumasaksi ang inyong lingkod sa harap ng mahal na prinsipe. Binibining Sen. Sa wakas, nakita rin kitang muli. Pinagmalupitan ka niya. Maliit na bagay lamang ito. Huwag na po kayong mag-abala, mahal na prinsipe. Ngayong napawalang bisa na ang kasal. Bakit patuloy pa rin ginugulo ng Marquis ng Jing'an si Binibining Sen? Ilang salita lamang po ang sinabi ko sa kanya. Sinabi niyang siya ang magpapasya sa aking pagpapakasal. At siya pa ang pumili kay Ginoong Zhou para sa akin. Mahal na prinsipe. Wala akong kinalaman dito. Dumating lamang ako dahil sinabi ng Marquis ng Jing'an na nais ng pamilya Sen na makipag-isang dibdib. Kaya ako naparito. Binibining Sen, kanino ka magpapakasal? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magpasya? Alam ko na po ang aking pagkakamali. Lumayas ka. Huwag mong isipin na mapoprotektahan ka niya habang buhay. Huwag kang matakot. Kung guluhin ka niya muli, ipagsabi mo lamang sa silangang palasyo. Makatitiyak po kayo, mahal na prinsipe. Makitid ang pangunawa ng Marquis ng Jing'an. At mahilig siyang magbaling ng galit sa iba. Tunay ngang hindi siya karapat dapat na maging asawa. Naglakas loob kayong humingi sa kanyang kamahalan ng babaeng minamahal nyo. Mas mabuti siya kaysa sayo. Ha? Talaga bang iyan ang iniisip mo? Siyempre. Ang mapangasawa ka ng ate ko. Ay malaking biyaya para sa kanya. Hindi ko po alam na darating ang mahal na prinsipe. Patawad po at hindi ko kayo nasalubong. Pumasok tayo at doon mag-usap. Pagkatapos ng piging sa pagmamasid ng mga bulaklak. Lagi kitang naiisip, mahal na prinsipe. Hindi ko inakalang personal kayong pupunta rito. Zhao Tang. Masyadong makapal ang mukha ng ate mo. May mga bagay na dapat mong ipaliwanag sa ngalan niya kay mahal na prinsipe. Ate, talagang lagi mong iniisip si mahal na prinsipe nitong mga nakaraang araw. Nabalitaan niyang humingi si mahal na prinsipe ng pahintulot sa kamahalan upang magpakasal. Sa tuwa niya, hindi siya nakatulog buong gabi. Umaasa kang matuloy ang kasalang ito. Gusto ni ate.
At gusto rin ni mahal na prinsipe. Kung gayon, mabuti yon. Yamang pumapayag din si Binibining Linghui. Pagbalik ko sa palasyo, hihilingin ko sa amang emperador na agad ipahanda ang kautusang imperial. Hihintayin ko ang iyong balita. Opo. Aking Linghui. Isinilang ka upang mamuhay sa karangyaan. Kapag dumating ang kautusang imperial, magiging biyana ng prinsipe ang pamilya Sen. Magiging prinsesang asawa ng tagapagmana si ate. Masaya kayo. Ngunit para sa kanya, pinilit muna niyo akong ipakasal sa iba. At sa kanyo ipinasa ang kasal ko kay Pei Ziyu. Hindi ba anak niyo ako? Matapos mong makilala ang prinsipe, nagkaroon ka na rin ba ng mga maling hangarin? Ano ang sinabi sa iyo ni mahal na prinsipe sa hardin? Tinanong niya ako. Kung inaapi ba ako ni Pei Ziyu? Bakit ikaw lamang ang inaalala niya? Ikinulong siya sa bulwagan ng mga ninuno. Kung wala ang aking utos. Huwag siyang lalabas. Mabuti ba ang pakikitungo sa iyo ni Pei Ziyu? Sa nakaraang buhay? Bakit palagi niya akong tinitingnan? Baka ang gusto niyang makita. Ay hindi naman si ate. Sa nakaraang buhay? Bakit palaging tinatanong ni Antin yon kung mabuti ba ang pakikitungo sa akin ni Pei Ziyu? Kung dahil lamang iyon kay ate. Bakit kailangan pa niya akong bantayan? Ako ang umukit nito noong bata pa ako. Totoo bang tahanan ko ito? Saan nanggaling ang pulubing ito? Iisa lamang ang lehitimong dalaga sa pamilya Sen. Wala kaming anak na babae na nawala. Ang pangalan ko ay Sen Zhaotang. Ang aking ina ay si Ginang Liu. Ang pangalan ng ate ko ay Sen Linghui. Lumipad na ang saranggola. Kamahalan. Ang ginang ng mansyon ng Jing'an ay walang ambag ni Ranggo. Kaya hindi nararapat na bigyan siya ng natatanging titulo. Nagsagawa siya ng pagtulong sa mga nasalanta. At inalagaan ang mga pamilya ng mga kawal. Karapat dapat siyang tumanggap ng kautusang imperial na unang antas. Ngunit wala pang ganitong halimbawa sa korte. Buong buhay kong sinunod ang mga alituntunin. Ngunit sa pagkakataong ito, nais kong maging makasarili. Mabuti ba ang pakikitungo sa iyo ni Pei Ziyu? Mabuti naman po ang pakikitungo sa akin ng aking general. Sa tuwing nagsisinungaling ka, lagi mong hinahawakan ang manggas mo. Kung may gumugulo sa iyo, maaari kang lumapit sa akin. Nais kong makita si mahal na prinsipe. May isang bagay. Na kailangan kong linawin. Saan ka pupunta na ganyan ang suot mo? Malapit nang maging prinsesang asawa ng tagapagmana si ate. Dapat marangal din ang pananamit ko. Naglakas loob ka pa ring magnasa kay mahal na prinsipe. Bumalik ka sa bulwagan ng mga ninuno at lumuhod. Basta yumuko ka sa harap ko. Ipaalis ko kay Zhu Chengfu ang utos na paalisin ka. Makakahanap pa rin ako para sa iyo ng mas marapat na mapapangasawa. Hindi ako humihingi ng anuman sa iyo. Kahit ang pag-ikot sa higaan ay kailangan pang ipagawa kay Zhu Chengfu. Magpakasal ka sa kanya. At habang buhay mo siyang pagsisilbihan na parang alipin. Kahit paano, magalang siyang magsalita. Hindi niya ako tutuyain dahil hindi ako marunong bumasa. Hindi niya ako sadyang patitisurin. Hindi ka rin naman araw-araw ikukumpara sa ate mo. Basta't hindi ikaw ang mapapangasawa ko. Kahit sino pa ang mapangasawa ko, wala nang masasama pa kaysa sayo. Sa nakaraang buhay, naging mag-asawa tayo habang buhay.
Talaga bang wala kang kahit katiting na alaala? Ano naman ang dapat kong alalahanin? Alalahanin mong itinago mo ang supot na pabango ni Sen Linghui sa loob ng 10 taon. O alalahanin mong dahil sa supot na yon, itinulak mo sa balkonahe ang buntis na ako. Dumugo ang buong sahig ng araw na yon. Nakatayo ka sa ilalim ng ulan. Pinagmamasdan ang pagkawala ng anak natin. Mula noon, araw-araw akong umiinom ng halamang gamot na pumipigil sa pagbubuntis. Dahil mas gugustuhin kong mabuhay ng walang anak habang buhay. Kaysa muling magdalang tao ng anak mo. Hindi ko alam na nagdadalang tao ka. Dahil hindi mo alam, maaari mo na bang ituring na parang walang nangyari. PZU. Hindi ako nagtatampo sa'yo. Ang pagpapakasal sa'yo. Ang pinakamasamang kapalaran ko sa nakaraang buhay. Bakit namamaga ng ganito ang tuhod mo? Bakit po kayo narito, mahal na prinsipe? Natatakot akong apihin ka ng iba. Maghintay ka pa ng ilang sandali. Ipapadala na sa bahay Sen ang kautusang imperial para sa iyong pagkakaputong. Malapit nang maging koronang prinsesa ang ate mo. Hindi po nararapat na dalawin niyo ako sa ganitong kalalim na gabi. Ano naman ang kinalaman nito sa kanya? Kapag dumating na ang kautusang imperial. Magiging mag-asawa na tayo. Mahal na prinsipe. Sino ba ang taong pakakasalan nyo? Sino nga ba? Mahal na prinsipe. Sinabi ninyo kanina na dumating na ang kautusang imperial. Magiging mag-asawa na tayo. Alam kong labag sa tuntunin ang pagdalaw sa iyo sa hating gabi. Ngunit narinig kong pinarusahan kang lumuhod. Hindi talaga ako mapalagay. Magtiis ka pa ng ilang sandali. Kapag naihatid na rito ang kautusang imperial para sa iyong pagkakaputong, hindi na mangangahas ang bahay Sen na tratuhin ka ng ganito. Sino ang ipapakorona ninyo? Ikaw, syempre. Mahal na prinsipe. Alam ba ninyo ang pangalan ko? Sen Linghui. Bakit biglan niyo itong itinanong? May nasabi ba akong mali? Hindi ako si Sen Linghui. Si Sen Linghui ang ate ko. Ang pangalan ko ay Sen Zhaotang. Ako ang tunay na anak ng bahay Sen. Impossible. Noong araw ng piging para sa pagmamasid ng mga bulaklak. May bordang titik na Linghui sa manggas mo. Sinabi mo ring anak ka ng bahay Sen. Nang magtanong ako sa mga tao, sinabi nilang Sen Linghui ang pangalan ng tunay na anak ng bahay Sen. Dahil 10 taon akong nawala. 6 na buwan pa lamang ang nakalipas nang mahanap nila ako. Maraming bagong damit ang ate ko noong araw na yon. Samantalang wala akong kahit ano. Binigyan niya ako ng isang lumang damit. Ang bordang titik sa manggas. Ay siya rin ang nag-iwan doon. Kaya ang taong nagsasagawa ng pagkukumpuni ng damit ko sa bahay ng prinsesa. Ay ako. Ako ang pinagtawanan sa hardin. Ngunit ako rin ang nagpahiya sa kabilang panig. Ikaw rin pala yon. Ako rin pala yon. Ako ang taong minahal mo mula pa sa simula. Ngunit ipinagkamali mo ang pangalan ko. Sa pangalan ng ate ko. Kaya pala nang makita ko si Sen Linghui. Pakiramdam ko ay hindi ko siya kilala. Akala ko noon. Nahihiya ka. Kaya sinadya mong umupo ng ganoon kalayo. Kung inaapi ka ni Pei Ziyu. Kung gayon, humayo ka at sabihin sa akin. Sa nakaraang buhay. Pinakasalan mo ang ate mo. Ngunit hindi mo siya minahal. Ni hindi mo siya ginawang reyna. Ginawa mo akong unang ranggong marquise sa pamamagitan ng utos ng emperador. At palagi mo pang itinatanong kung mabuti ba ang pakikitungo ni Pei Ziyu sa akin. Kung gayon, hindi mo pala siya kailanman minahal. Ang pinagsisisihan kong pagkakamali ay ang pangalan. Hindi ang tao. Utos ng emperador. Inutusan na ng amang emperador ang kagawaran ng kalihim na ihanda ang kautusan.
Ang nakasulat dito ay Sen Linghui. Mahal na prinsipe. Zhao Tang. Tinitiyak kong tama ang pangalan mo sa kautusan ng emperador. Kapag dumating ang kautusan, ikaw na ang magiging prinsesa ng korona ng dakilang Sheng. Ang iyong nakababatang kapatid kahapon ay nangangarap pa ring makuha ang malasakit ng mahal na prinsipe. Hintayin natin ang pagpapahayag ng kautusan. Tiyak na mawawalan na siya ng pag-asa. Nasa kanto na ang pangkat mula sa palasyo na naghahatid ng kautusan. Nakababatang kapatid, lumuhod kang mabuti. Ang kautusang ito ngayon ay dumating upang sunduin ako papunta sa silangang palasyo. Kapag tinatanggap mo ang kautusan mamaya, huwag mong kalilimutan ang wastong asal. Huwag kang mag-alala, ina. Kapag nakapasok na ako sa silangang palasyo, sisiguraduhin kong maaangat pa ang ranggo ni ama. At ikaw ang gagawin kong pinakamaringal na ginang sa kabisera. Nakababatang kapatid, lumayo ka sa akin. Malaking araw ng kasiyahan ko ngayon. Huwag mong hayaang makita ka ng mga tao sa palasyo na ganyan ang ayos. Baka isipin nilang malupit ang pakikitungo ng pamilyang Sen sa'yo. Huwag kang mag-alala, ate. Kung tunay na pangalan mo ang nasa kautusan, hinding-hindi ako hahadlang sa landas mo. Ano ang ibig mong sabihin? Dumating na ang Marquis ng Jing'an. Bakit narito ang Marquis? Tungkol sa kasalang ipinangako kahapon. Nakansela na. Hindi karapat-dapat sa iyo si Zhu Chengfu. Sa wakas, handa na ring palampasin ng Marquis ang aking kasalanan. Maaari kitang pigilang ipakasal sa kanya. Ngunit kailangan mong pumasok sa mansyon ng Jing'an. Nais ng Marquis na muling pakasalan si Zhao Tang. Hindi na angkop sa iyo ang katayuan bilang pangunahing asawa. Maaari ko siyang tanggapin bilang pangalawang asawa. Ang makapasok sa mansyon at makapaglingkod sa Marquis ay isang malaking pagpapala para sa kanya. Tungkol sa kasalang ito, pumayag na ang pamilyang Sen. Ni hindi mo man lang ako tinanong. Nagustuhan ng prinsipe ng korona ang ate mo. At pumayag namang manatili ka ng Marquis ng Jing'an. Hindi maaaring mapasama ang pamilyang Sen sa magkabilang panig. Ito ang pinakamainam na kaayusan. Ang mga pangyayari sa nakaraang buhay ay kinalimutan na nating lahat. Basta sumunod ka. Hindi na kita pakikitunguhan tulad ng dati. Mula sa pangunahing asawa, ginawa mo akong pangalawang asawa. Ito ang bagong simula ng Marquis. Huwag kang maging walang utang na loob. Dumating na ang kautusan. Sa bisa ng utos ng langit. Ipinapahayag ng emperador. Si Sen Zhao Tang, ikalawang anak na babae ng pamilyang Sen, ay marangal ang asal at banayad ang kalooban. Nagbigay ng karapat-dapat na serbisyo sa estado. Kahanga-hanga ang kanyang talino at kakayahan. Kaya ngayong araw ay itinatalaga siya bilang prinsesa ng korona. Pipili ng mapalad na araw para sa kanyang kasal sa prinsipe ng korona. Ito ang aming kautusan. Ako po si Sen Linghui. Taos-pusong nagpapasalamat sa dakilang biyaya ng kamahalan. Binibini Sen. Ang ikalawang anak na babae ng pamilyang Sen ang itinalaga ng kautusan. Ang kautusang ito ay malinaw na nagtatalaga sa ikalawang anak na babae ng pamilyang Sen. Sa bisa ng utos ng langit, ang ikalawang anak na babae ng pamilyang Sen ay itinatalaga ng emperador. Sa pagpili ng mapalad na araw, ang angkan Sen ay inuutusang maglingkod sa dakilang Sheng. Sen Zhao Tang. Yunuko. Kayo po ba ay nagkamali ng dala na kautusang imperial? Ang kautusang imperial ay personal na sinuri at binago ng mahal na prinsipe. 3 ulit na sinuri ang pangalan. Imposibleng magkamali. Ako po si Sen Zhao Tang, inyong lingkod. Tinatanggap ko po ang kautusan at nagpapasalamat sa biyaya. Impossible. Ako ang malinaw na pinili ng mahal na prinsipe sa piging ng mga bulaklak. Nilapitan mo ba ng patago ang mahal na prinsipe habang wala ako? Napakayabang mo. Ang magiging prinsesa ng korona. Paano mo nagagawang insultuhin ako sa harap ng lahat? Hindi na pwedeng umatras. Umatras ka na.
Sa mapalad na araw na ito, itinatalaga ang anak ng Angkan Sen bilang marangal na asawa ng prinsipe. Sa mapalad na araw na ito, itinatalaga ang anak ng Angkan Sen bilang asawa ng prinsipe. Buong paggalang na pinili ngayon ang anak ng Angkan Sen. Sina King Dai at Baizi ay inatasan ng mahal na prinsipe na manatili rito. Bago ang malaking kasal. Upang personal na magbantay at magprotekta sa magiging prinsesa ng korona. Sinabi lamang ng Marquis. Nakukuha siya ng isang babae bilang kanyang asawa. Simula sa araw na ito. Ang kasal ko ay hindi mo na kailanman mapagpapasiyahan. Zhao Tang. Hindi pagkakaunawaan lamang ang lahat ng iyon. Dahil ikaw na ang magiging prinsesa ng korona. Hindi ka na maaaring tumira sa dati mong silid. Ipagpapalinis ko agad ang pangunahing bakuran. At ipapagawa ko para sa iyo ang 10 bagong kasuotan. Nang pauwiin niyo ako 6 na buwan na ang nakalipas. Sinabi niyong handa na ang silid ng mga utusan. At iyon ang pinakamagandang bakanteng silid sa buong mansyon. Ngayon, hindi na kailangang mag-abala. Ang mga bagay na inihanda ng silangang palasyo ay sapat ng ihanda ng silangang palasyo. Magagamit ko ang mga yon. Huwag kang masyadong matuwa. Nagkamali lamang ng taong kinilala ang mahal na prinsipe. Kapag nakita niya ang tunay kong pagkatao. Tiyak na pagsisisihan niya ito. Totoong nagkamali siya ng pagkilala. Ngunit ang pangalan ang napagkamalan niya. Hindi ang tao. Prinsesa ng korona. Pakibasa ang 3 pahina. Ni ang mga titik ay hindi mo mabasa ng buo. Ngunit naglakas loob ka pa ring magpakasal sa silangang palasyo. Dati, hindi ko kaya. Dahil walang nagturo sa akin. Ngayon, may nagtuturo na sa akin. Kaya matututuhan ko na. Napakahusay ng memorya ng prinsesa ng korona. Mabilis din niyang natututuhan ang mga talaan ng pananalapi. Ilang araw pa ng pagsasanay. At sapat na yon upang maharap niya ang mga seremonya ng malaking kasal. Isuot mo na. Sabi ng mahal na prinsipe. Hindi dapat kumain ang nobya buong araw. Dahil baka hindi mo kayanin. Personal niyang ipinag-utos. Na walang mumo ang mahuhulog. At hindi rin masisira ang pampahid sa labi. Naisip pa niya pati ang mga yon. Mahal na prinsipe. Handa na ang nobya. Sino ang nasa loob? Siyempre, si Zhao Tang. Papuntahin si King Dai sa loob upang tiyakin. Mahal na prinsipe. Paano nagpalit muli ng nobya ang Angkan Sen? Hindi ako naniniwala sa Angkan Sen. Kay Zhao Tang lamang ako naniniwala. Ihanda ang karwaheng pangkasal. Gaano pa katagal niyo siya susuriin? Ikaw nga talaga. Ilang araw na akong binabangungot. Napanaginipan kong inalis ang belo ng nobya. At si Sen Linghui na naman ang nasa loob. Mas maganda sa akin si ate. At mas marunong din siyang sumunod sa mga alituntunin. Talaga bang hindi mo siya kailanman minahal? Ni hindi ko nga alam kung ano ang paborito niyang kainin. Bakit ko naman siya mamahalin? Ang minahal ko ay ang dalagang kinutya ng lahat sa piging ng mga bulaklak. Ngunit hindi nagtago upang umiyak. Noong araw na yon, sa tagpong iyon, nakasuot ako na parang utusan ni ate. May tumawa sa'yo. Hindi mo siya sinagot. Sinabi mo lamang na likas na maganda si ate. Na kahit ang lumang damit niya ang isuot mo, magkakaroon ka pa rin ng kaunting ningning. Hindi man lang naunawaan ng taong iyon na kinukutya mo siya. Samantala, nagtawanan na ang lahat ng nakapaligid. Nandoon ka rin noon. Sinadya ko pang ang ipasabit ang manggas ko sa sanga ng begonya. Nakita kong may karayom at sinulid kang nakatago sa manggas. Naghahanap ka ng dahilan para makausap ako. Ang tinatawag na pagkikita ng di sinasadya. Ay hindi kailanman basta nagkataon lamang. Zhao Tang. Mula pa sa simula. Ikaw na ang nais kong pakasalan.
Sa wakas, napakasalan din ni Tinyon ang dalagang 2 ulit na nagligtas sa kanya. Kamahalan. Ano ang ibig mong sabihin sa 2 ulit niya kayong nailigtas? Noong naghimagsik ang Haring Taksil 10 taon na ang nakalipas. Hindi ba ikaw ang nagligtas sa prinsipe ng korona? Kaya siya napalayo sa kaharian ng 10 taon. Kamahalan, napagkamalan mo ba ang tao? 6 na taong gulang pa lamang ako nang mawalay ako sa aking pamilya. Wala talaga akong maalalang nagligtas ako sa prinsipe ng korona. Paano kita mapagkakamalan? Kung hindi mo itinago noon si Tinyon. Matagal na sana siyang nahulog sa kamay ng Haring Taksil. Ayos lamang kung hindi mo naalala. Bumalik muna tayo ngayon sa Silangang Palasyo. Sa ibang araw, dahan-dahang ikukwento sa iyo ni na ama at ina ang lahat. Ang lahat ng ito ay personal na pinili ng mahal na prinsipe. Prinsesa ng Korona, tingnan niyo kung alin ang nais ninyong isuot ngayon. Iyon na lamang. Kanina, kitang-kita namang ang pulang damit ang lagi mong tinitingnan. Masyado iyong maringal. Hindi bagay sa akin ang isuot iyon. Kung gusto mo ito. Bagay na ito sa'yo. Napakaganda ng kasuotang ito. Paano ko ito maisusuot ng basta-basta? Kapag ginawa ang isang kasuotan. Mayroon itong taong sadyang magsusuot. Pinili mo ito. Iyon ang swerte nito. Hindi ikaw ang umaabot ng lampas sa iyong katayuan para rito. Pero kahit ano ang isuot ni ate, mas maganda pa rin siya kaysa sa akin. Maganda si Sen Linghui. Ano naman ang pakialam mo? Maganda siya. Ngunit hindi ibig sabihin noon na hindi ka na maganda. Napakaganda ni ate. Maganda rin ako. Tama ang sinabi mo. Pumili ulit tayo. Maganda rin ang batong ito. Alam ko. Pero ang una mong tiningnan kanina ay malinaw na siyang pinakamalaki sa gitna. Zhao Tang. Lahat ng nasa bandehang ito ay para sa'yo. Kunin mo ang batong nais mong kainin. Kunin mo kung alin ang gusto mo. Ayoko na sa mga ito. Kung gusto ng nakababatang kapatid ko. Kunin mo na. Salamat, ate. Ano ang nangyari, hindi ba masarap? Napakasarap. Ngayon ko lamang nalaman na maaari palang kunin agad. Pati ang pinakamalaki. May tumawag sa inyo. Ipadala ninyo sa Silangang Palasyo ang lahat ng ubas na ipinagkaloob ngayong taon. Hindi ko kayang kainin ang ganoon karami. Kung hindi mo kayang ubusin, kainin mo ng paunti-unti. Sa susunod, ang lahat ng mabubuting bagay. Hindi mo kailangang maghintay na may maiwang tira ang iba. Sa loob ng mga taong ito, talagang pinagkaitan ka ng pamilya Sen. Kung hindi mo iniligtas noon si Tinyon, hindi siya mapipilitang magpagala-gala sa loob ng 10 taon. Kamahalan. Ano nga ba ang ginawa ng manugang na ito noon? Noong araw na nilusob ng rebeldeng hari ang kabisera. Tumakas si Tinyon sa palasyo sa pamamagitan ng lihim na lagusan. Ikaw ang nagtago sa kanya sa ilalim ng balon. At nilinlang ang mga kawal na humahabol sa kanya. Nang maglaon, humarap sa akin si Sen Tingxiao at nagsumbong. Sinabing upang maprotektahan ang prinsipe. Nawala niya ang sarili niyang anak. May isang batang lalaki roon. Isama natin siya sa pag-alis. Puro rebelde ang nasa labas. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Nasugatan siya. Pupuntahan ko siya. Babalik ako agad. Ama. Ina. Hintayin niyo ako. Zhao Tang. Nagsisinungaling si Sen Tingxiao. Hindi niya ako naiwala dahil pinoprotektahan niya ang prinsipe. 10 taon na ang nakalipas. Siya mismo ang nagmaneho ng karwahe.
At itinapon ako roon upang iligtas ang sarili ko. 10 taon na ang nakalipas. Hindi ako nawala dahil pinrotektahan ako ni Ama mula sa mga rebelde. Siya ang nanlinlang sa akin upang bumaba sa karwahe. At tumakas muna kasama si Ina at Ate. Naaalala mo pa ba ang nangyari noon? Umalis na tayo. Malapit na ang mga rebelde. Ama, may isang batang lalaki roon. Isama natin siya sa pag-alis. Huwag mo siyang alalahanin. Sumakay ka na. Mamamatay siya kung mag-isa. Ipapatawag ko siya rito. Babalik ako agad. Puntahan mo siya. Dito ka hihintay ni Ama. Ama, hintayin mo ako. Ina, hindi pa ako nakakasakay. Hindi na sila babalik. Hindi maaari. Takot lang si Ama sa mga rebelde. Babalik siya agad para sunduin ako. Ako ang hinahanap nila. Lalabas ako. Sa gayon, magiging ligtas ka na. Huwag kang lalabas. Bumaba ka. Magtago ka sa ilalim ng palda ko. Mabait na bata. May tao pa ba sa ilalim ng balon? Wala. Putik at tubig lamang ang nasa balon. Kakahulog ko lang doon. Pero nakaakyat ako ng mag-isa. May candy sa loob. Nagtatago ka sa balon. Kapag nagutom ka, kumain ka ng isa. Hahanap ako ng tutulong sa'yo. Ano ang pangalan mo? Sen ang apelyido ko. Matagal ko itong itinago. Nang matapos ang paghihimagsik. Gamit ang supot na ito, natagpuan ko ang pamilya Sen. Ngunit sinabi noon ni Sen Tingxiao na inutusan niya ang kanyang anak na protektahan ang prinsipe. Dahil kinilala ko ang kanyang pagliligtas sa trono. Pinatawad ko ang kanyang krimen ng pagbebenta ng tungkulin at titulo. Itinaas ko pa ang katayuan ng pamilya Sen sa loob ng 10 taon. Sen. Hindi lang niya inangkin ang aking karangalan. Ginamit pa niya ang pagkawala ko. Upang magtamasa ng 10 taong karangalan. Nang matagpuan ka, binigyan ka ng palasyong ito ng palawit na yueing na hugis paru-paro. Bakit hindi ko kailanman nakitang suot mo? Ang palawit na yon. Sa mga gamit sa mukha ni Sen Linghui. Sino ba talaga ang nagligtas sa prinsipe noon? Ako po. Ako po ang nag-utos kay Sen Zhaotang na manatili upang protektahan ang mahal na prinsipe. Nangako kang hihintayin mo ako. Bakit nang tumalikod ako? Ay sumakay ka agad sa karwahe at umalis. Ipinagpalit mo ang buhay ko sa iyong kinabukasan. At ang pagkawala ko ay ipinagpalit mo sa 10 taon ng karangyaan. Ngayon, may lakas ka pa ring magsabi na ikaw ang nag-utos sa akin na magligtas ng iba. Malinaw na malinaw pa sa alaala ng nag-iisang ito. Hindi hinintay ng karwahe ng pamilya Sen si Sen Zhaotang. Kayo ang nagtulak sa kanya pababa. Ipasok si Sen Tingxiao sa kagawaran ng katarungan. Muling imbestigahan ang pagbebenta niya ng mga katungkulan at titulo. At ang pag-angkin niya sa mga parangal sa pagliligtas sa mahal na prinsipe. Gayon din ang lahat ng lumang kaso sa nakalipas na mga taon. Zhaotang. Ako ang tunay mong ama. Bilisan mo at pakiusapan mo ang kamahalan para sa akin. Nang umalis ka sakay ng karwahe 10 taon na ang nakalilipas. Hindi na ako naging anak mo. May isa pa po akong kahilingan sa kamahalan. Nakikiusap po ako na alisin niyo ang pangalan ko sa talaang kanan ng pamilya Sen. Simula ngayong araw. Hindi na ako anak ng pamilya Sen. Mula ngayon. Ang silangang palasyo na ang magiging tahanan mo. Mahal na prinsipe.
May isa pa po akong banal na utos na nais hilingin sa kamahalan. Anong banal na utos? Nakikiusap po ako sa kamahalan. Naipakasal si Pei Ziyu ng mansyon ng Jing'an kay Sen Linghui. Sigurado ka bang gusto mong ipakasal si Sen Linghui kay Pei Ziyu? Nagkasala ang pamilya Sen. Magiging anak siya ng isang kriminal na opisyal. Kung ipatapon o ipagbili siya, hindi tiyak na mabubuhay pa siya. Inililigtas mo ba siya? Yan tinyon. Hindi rin naman lubos. Kinamumuhian ni Pei Ziyu si Sen Linghui dahil nakipagkasundo itong sirain ang kasal para sa posisyon ng prinsesang tagapagmana. At palaging iniisip ni Sen Linghui na ang pagpapakasal kay Pei Ziyu ay isang matinding pagpapakumbaba. Kung pareho nilang iniisip na mali ang pinili nila sa nakaraang buhay. Hayaan nating tunay nilang makamtan ang isa't isa sa buhay na ito. Hindi ka ba natatakot na maging napakasaya nila? Kung tunay silang mamahalin ang isa't isa. Sarili nilang kakayahan yon. Sayang lamang. Dahil wala sa kanilang magpapalampas sa isa't isa. Mabuti. Ako na ang hihiling ng banal na utos na yan para sa'yo. Si Pei Ziyu, ang Marquis ng Jing'an, at si Sen Linghui, ang panganay na anak ng pamilya Sen, ay matagal nang itinakda ng dalawang pamilya na magpakasal. Kaya ngayon ay ipinagkakaloob ko ang kasal. Pumili kayo ng araw para sa seremonya. Ayaw ko siyang pakasalan. Marquis, tinatanggihan mo ba ang banal na utos? Ako po ay tumatanggap sa banal na utos. Muntik na akong maging prinsesang tagapagmana. Bakit mo ako pipilitang pakasalan si Pei Ziyu? Ngayong nakakulong sa kagawaran ng katarungan ang iyong ama. Maaaring maparusahan ang pamilya Sen anumang oras. Handang tanggapin ka ng mansyon ng Jing'an Marquis. Kahit paano, maililigtas nito ang buhay mo. Hindi yon dahil gusto niya. Sinasadya akong ipahiya ni Sen Zhaotang. Inagaw mo ang posisyon ng prinsesang tagapagmana. At ngayon ay isusubo mo pa ako kay Pei Ziyu. Ang posisyon ng prinsesang tagapagmana. Kailan pa naging pag-ari mo? Si Pei Ziyu ay dati ng iyong mapapangasawa. Ngayon, ibinabalik ko kayong dalawa sa dati ninyong lugar. Hindi ba dapat ay matuwa ka? Maaari mo ring tanggihan ang banal na utos. Ngunit kung kumpiskahin ang pamilya Sen, mapapatapon ka kasama ng iyong ina. Kapag pinakitunguhan mo ako ng malamig, ipaalam ko sa buong kabisera kung paano malupit na pinakikitunguhan ng Marquis ng Jing'an ang kanyang asawa. Hindi ka pa man nakapapasok sa pintuan. Ngayon, nagbabanta ka pa sa akin. Ikaw ang unang nag-alis sa akin sa posisyon bilang prinsesa ng korona. Itinapon mo ang kasunduan sa pagpapakasal para makapangapit sa prinsipe ng korona. Hindi ba ikaw yon? Hihe, ginang ng Marquis. Sumapit na ang takdang oras. Ihanda ang karwahe. Ipinagbili ni Sen Tingxiao ang posisyon sa pamahalaan kapalit ng titulo. Nilinlang niya ang emperador at inangkin ang mga karangalang hindi kanya. Inangkin niya ang salaping laan para sa pagtulong sa mga biktima ng sakuna. Malinaw at matibay ang mga ebidensya. Sa bisa ng utos ng emperador, kapapan ang mansyon ng Sen. Dakpin ang lahat ng nasa loob ng mansyon. Sen Zhaotang. Lumabas ka. Hindi mo ba kayang panoorin na lamang na mamatay ang ating ama at ina? Kahit may kasalanan ng ating ama. Siya pa rin ang tunay nating ama. At siya ang nagsilang sayo. Paano ka naging napakalupit? 10 taon na ang nakalipas. Noong iniwan nila ako sa daan. Naisip ba nila kahit minsan na anak nila ako? Ngunit inalagaan nila ako sa loob ng 18 taon. Utang na loob nila yon sa'yo. Hindi sa akin. Ang mga damit na suot mo, ang mga alahas na isinusuot mo, at ang mga handog na kinakain mo. Kalahati ng lahat ng iyan ay dapat sana ay sa akin.
Lalo na ang kayamanang tinamasa ng pamilyang Sen sa loob ng 10 taon. Nakuha iyon kapalit ng aking mga sakripisyo. Kaya pinakasal mo ako kay Paiziu. Para gantihan ako. Ang pagpapakasal na yan ang nagligtas sa buhay mo. Kung naging miserable man ang buhay mo pagkatapos ng kasal. Iyon ay sarili mong pasya at ni Paiziu. Sen Zhaotang. Akala mo ba talaga na nawala ka sa loob ng 10 taon? Dahil hindi ka mahanap ng pamilya Sen. Ayaw ka talaga nilang makabalik. Sinabi mo kanina na ayaw nila akong makabalik. Linawin mo ang sinasabi mo. Akala mo ba sa loob ng 10 taon ay hindi ka talaga hinanap ng iyong ama? Nagpadala ang emperador ng mga kawal na pangharang sa palasyo. At nagpaguhit din ang iyong ina ng mga larawan mo. Kung ganoon, bakit walang nakahanap sa akin? Dahil ang mga larawang ipinadala nila ay hindi man lamang kahawig mo. Sadyang pinaliit ng iyong ama ang pagkakaguhit sa iyong mga mata. At pinabilog ang hugis ng iyong mukha. Binura pa niya ang pilat sa gilid ng iyong noo. Hindi yan si Zhaotang. Labis na nangungulila si Ginang sa kanyang anak. Hindi na niya matandaan ang tunay mong anyo. Gamitin na lamang ang larawang ito. At ipadala sa lahat ng lugar upang maghanap. Mali ang larawang iyon. Paano nila siya mahahanap? Mas mabuti nang hindi nila siya mahanap. Basta't patuloy siyang nawawala. Lagi siyang maaalala ng emperador. Isang anak na babae ang isinakripisyo ng pamilya Sen upang mailigtas ang prinsipe ng korona. Alam iyon ni ina. Siyempre, alam niya. Ngunit wala siyang lakas ng loob na suwayin ang ating ama. At ayaw rin niyang mawala ang kayamanan ng pamilya Sen. 10 taon kang nagpalaboy-laboy. Ngunit hindi ka kailanman umalis sa kabisera. Noong 11 taong gulang ka. Umabot ka pa sa tarangkahan ng pamilya Sen. Ayon sa sinabi ng bantay sa tarangkahan. Hindi kailanman nawala ng anak na babae ang pamilya Sen. Iyon ang ipinag-utos ng ating ama bago pa man. Sino mang manghahas magsabing may nawawalang ikalawang binibining anak ang pamilya Sen. Ay agad palalayasin sa mansyon. Ngayon, alam mo na. May kasalanan sila. Ngunit sila pa rin ang ating mga magulang. Pumunta ka sa prinsipe ng korona. At pakiusapan mong patawarin sila ng emperador kahit isang beses. Iniwan nila ako minsan. At sinadya pa nilang ipamukhang nawawala ako sa loob ng 10 taon. Ngayon, sa sarili na niya bumagsak ang parusa. Ngayon lang niya naalala na anak niya ako. Hindi ito pagsisisi. Takot lang silang mamatay. Bawat salitang sinabi mo. Ipasisiyasat ng prinsipe sa kagawaran ng katarungan. King Day. Ihatid ang ginang ng mansyon ng Jing'an sa kanyang tahanan. Simula sa araw na ito. Hindi na siya dapat tumapak kahit kalahating hakbang sa silangang palasyo. Sadyang pinek ni Sen Tingxiao ang larawan. At hinarangan ang paghahanap sa isang tao. Ginamit din niya ang dahilan ng pagliligtas sa trono upang tumanggap ng mga gantimpala. Ipinagbili niya ang mga katungkulan at titulo. At nilustay ang salaping para sa mga biktima ng kalamidad bukod sa iba pang krimen. Napatunayang lahat ang mga ito. Nilinlang ni Sen Tingxiao ang emperador at nilapastangan ang korte. Dahil sa maraming krimen, iisang parusa ang igagawad. Bitayin siya matapos ang taglagas. Zhaotang. Anak, nagkamali si inay. Noon, natakot lamang si inay sa iyong ama. Noong bata ka, ikaw ang pinakakulit sa tabi ni inay. Talaga bang kaya mong panuorin si inay na ipadala sa hilagang kanluran upang mamatay?
Noong taong iyon, sa edad na, nakarating ako sa harap ng ating tahanan. Kung bubuksan mo lamang ang pintuang iyon, hindi na ako magpapagala-gala ng 5 taon. Ngayon, hindi ko na kailangan ang paghingi mo ng tawad. Tapos na ang kaso ng pamilya Sen. Para sa akin. Nagtapos na ito noong araw na pinutol ko ang ating ugnayan. Prinsesa ng Corona. May panibagong gulo sa mansyon ng Jing'an. Ilang araw pa lamang mula nang dumating si Sen Linghui. Ngunit ibinagsak na niya ang hapag ng Marquis. Pinarusahan siya ng Marquis na manatili sa loob ng silid. At winasak pa niya ang kalahati ng silid aklatan. Mukhang mas mainday ang kasal na iginawad ng emperador kaysa sa inaasahan ko. Ginang. Pumunta ang Marquis sa silid aklatan. Sa gabi ng kanilang kasal. Naglakas loob siyang iwan akong mag-isa sa silid pang kasal. Puntahan mo siya at sabihin. Maghihintay ako ng 1 oras. Kung hindi siya pupunta, ako mismo ang susundo sa kanya. Mas gugustuhin mong bayaran ang mga punit na papel na ito kaysa bumalik sa silid pang kasal. Pinakasalan kita dahil sa banal na kautusan. Hindi dahil gusto kitang makita. Ito ang ulat na ihaharap sa palasyo bukas. Kung gayon, isulat mo itong muli. Muntik na akong maging prinsesa ng Corona. Ngayon ay ipinakasal ako sa iyo. At tiniis ko na ang lahat ng hinanakit. Naglakas loob ka pang ipakita sa akin ang masamang mukha mo. Sino ba ang unang tumalikod sa kasunduan ng kasal? Para makuha ang posisyon bilang prinsesa ng Corona. Ngayon, nang hindi ka nakapasok sa silangang palasyo. Pumunta ka sa mansyon ng Jing'an para magpakitang gilas bilang prinsesa ng Corona. Mga kawal. Kalag ka rin palabas ang ginang. Kung wala ang aking utos, huwag na siyang papasukin sa silid aklatan. PZU. Naglakas loob kang tratuhin ako ng ganito ngayon. Pagsisisihin kita ng husto. Ito ang ipinapakain ng mansyon sa kanilang among babae. Walang dalang tulong mula sa pamilya ang ginang. Muli na namang binawasan ng Marquis ang inyong gastusin. Ito na lamang ang kayang ihanda ng kusina. Dalhin mo ako kay PZU. Nababaliw ka na ba? Dito ka kumakain ng mamahaling pagkain. Ngunit hinahayaan mong ipahiya ako ng mga tauhan sa pamamagitan ng pagkain ng hipag. Ako ang ginang ng mansyon ng Jing'an na personal na hinirang ng emperador. Hindi ako aliping binili mo. Winasak mo ang aking ulat. At gusto mo pa akong magsilbi sa'yo. Binawasan mo ako ng 1 leang na pilak. Kaya winasak ko ang mga gamit mong nagkakahalaga ng 10 leang na pilak. Ngayong araw, ipinagkait mo sa akin ang pagkain. Bukas, iiyak ako sa harap ng mansyon ng Jing'an. Ipaalam ko ito sa buong kabisera. Malupit ang Jing'an Marquis sa kanyang legal na asawang kaloob ng emperador. Iwinawaksi na kita. Mahal na Marquis, hindi maaari. Ito ay kasal na ipinagkaloob ng kanyang kamahalan. Walang kautusang imperial. Hindi maaaring hiwalayan ng mansyon ang isang asawa. At hindi rin maaaring humingi ng diborsyo ang ginang. Narinig mo ba? PZU. Sa buhay na ito, hindi mo na ako matatakasan. Ibalik siya sa kanyang silid at ikulong. Paano mo ako ikukulong? Sisiguraduhin kong hindi mapayapa ang buong mansyon ng Jing'an.
Ikaw mismo ang humiling noon ng kasal na ipinagkaloob ng emperador. Tunay ngang hindi lamang iyon para iligtas si Sen Linghui. Totoo, may puso akong naghihiganti. Sa nakaraang buhay, may isang taong namuhay sa sakripisyong ginawa ko. At may isang taong nagpahirap sa akin buong buhay. Ngayon, nagkatuluyan na silang dalawa. Hindi ko hahayaang maging maginhawa ang buhay nila. Ngunit walang sariling pamilya si Sen Linghui. At wala rin siyang salapi. Kung magpapatuloy ito, madali siyang mapipigilan ng Jing'an Marquis. Hindi maaari iyon. Tutulungan mo pa rin siya. Hindi ko siya tinutulungang mamuhay ng maginhawa. Ayokong masyado siyang mabilis matalo. Kung gusto nilang maglaban, dapat magkatimbang ang kanilang lakas. Nang sa gayon, magtagal ang kanilang paghihirap. Bilang paggunita sa ugnayan ng magkapatid ng prinsesa ng korona. Ipinagkakaloob sa ginang ng Marquis ang mga damit sa 4 na panahon, ginto, pilak, at mga gamot. Dagdag pa ng prinsesa ng korona. Ang ginang ng Marquis ay legal na asawang kaloob ng emperador. Hindi dapat siya pagmalupitan ng mansyon ng Jing'an. Akala ni Sen Zhaotang, mapapahiya niya ako sa pagpapadala ng mga lumang gamit. Ngunit lahat ng ito ay bagong gawa ng tanggapan ng kasuotan. Ni isang piraso ay hindi pa nasusuot ng prinsesa ng korona. Nauna pa itong ipinadala sa mansyon. Pinagmamasdan ito ng prinsipe at ng prinsesa ng korona. Mahal na Marquis, pag-isipan mong mabuti sa susunod. Bago mo pagpasiyahan kung ano ang ipapakain sa akin. PZU. Sa bibig mo ay kinamumuhian mo siya. Ngunit sa puso mo ay iniisip mo pa rin siya. Sen Zhaotang, gusto kong makita. Kung sa sandaling makita ng prinsipe ang larawang ito. Magkakatiwalaan ka pa rin niya tulad ngayon. Prinsesa ng korona. Papunta na rito sa silangang palasyo ang ginang ng Marquis. Sinabi niyang lihim na itinago ng Jing'an Marquis ang inyong larawan. At sumulat pa ng mga mapanuksong tula. Nais niyang humarap sa prinsipe upang humingi ng paliwanag. Hindi ako iniibig ni Pei Ziyu. Nais niyang gamitin ang larawang ito upang sirain ako. Ipakuhan niyo iyon sa mga bantay. Hindi ko na kailangang personal na makita siya. May ilang bagay na kailangan kong alamin mismo. Kapag nangahas pa siyang gambalain ako dahil sa nakaraang buhay. Aayusin ko ang lahat ngayon din. Pinakasalan mo ako. Ngunit si Sen Zhaotang ang ipinipinta mo sa iyong silid aklatan. At nagsulat ka pa ng mga salitang, ang anino niya ay nakaukit sa puso ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na halughugin ang mga gamit ko? Hindi lang ako naghalughog. Dadalhin ko pa ito upang makita ng prinsipe. Ipaalam ko sa lahat. Na matapos mapangasawa si Sen Zhaotang, nilalandi pa rin niya ang dati niyang asawa. Kapag naglakas loob kang lumabas ng mansyon kahit isang hakbang. Bababaliin ko ang mga binti mo. Kay lakas naman ang loob ng Jing'an Marquis. Mabuti at dumating ka. Lihim niyang itinago ang iyong larawan. Ngayon ay dapat mo akong bigyan ng paliwanag. Siya ang nagpinta ng larawan. Ang puso ko. Ang puso ko ay matagal nang sa kanya nakalaan. Siya ang nagpinta ng larawan. Nasa puso ko na ang kapalaran. Ang taong nasa puso ko. Tinatanong mo pa ako kung ano ang paliwanag. Nasa puso ko na siya. Ganyan ang itinakda ng kapalaran. Nasa puso ko na siya. Itinakda na ng kapalaran. Larawan. Larawan, panaginip, siya na ngayon ang ate mo. Walang laman ang larawan, ngunit mahirap takasan ang panaginip. Hindi ba't gustong-gusto ng Crown Princess na ipagtanggol siya? Nilalait ng Marquis ng Jing'an ang lehitimong asawang ipinagkaloob ng emperador. Mapangahas ang mga salitang sinabi mo sa Crown Princess. Hampasin mo. Dagdagan mo ang lakas. Para hindi na niya ako muling hamakin. Mauna ka nang bumalik sa iyong silid, ate. Ako na ang mag-imbestiga sa usapin ng larawan. Huwag isara ang pinto. Upang hindi na makagawa ng kung ano-anong dahilan ang Marquis ng Jing'an.
Baka sabihin na naman niyang may lihim tayong ugnayan mula sa nakaraan. Ganoon ka ba katakot na baka magkamali ng pag-unawa si Yan Tinyon? Ayoko lang muling masuka sa'yo. Sen Zhaotang. Ano ang karapatan mong sunugin ito? Sa nakaraang buhay mag-asawa tayo. Ang kasalang iyon ay panlilinlang ng pamilyang Sen. Iyon ang kahihiyang kinamuhian mo sa buong buhay mo. Ngayon, ginagawa mo pa yung dahilan para habulin ako. Ilang dekada tayong nagsalo sa isang higaan at unan. Alam ko kung saan may nunal sa katawan mo. Alam ko kung saang panigkakusang kumukubli kapag natutulog. Alam ko ang lahat. Alam ba ito ni Yan Tinyon? Alam ba niyang minsan mong ipinagbuntis ang anak ko? Alam ba niyang minsan kang nagpakasaya sa ilalim ko? Na ilang dekada kang naging asawa ng isang marquis? Tumahimik ka. Akala mo ba talaga'y kaya niyang walang maramdaman? Kapag sinabi ko sa kanya ang lahat ng lihim ng ating pagsasama, hindi mo na maipapaliwanag ang sarili mo. Ayaw mong bumalik sa tabi ko sa buhay na ito. Kaya wawasakin ko ang lahat ng mayroon ka ngayon. Hindi ka nagsisisi. Hindi mo lang matanggap na ang taong tinapakan mo sa nakaraang buhay ay nayon. Hindi na sa'yo. Sa simula pa lang, akin ka na. Pinatay mo na ang Sen Zhaotang mula sa nakaraang buhay. Ang saksak na ito ay kabayaran niya sa'yo. Phew! Tinyon. Ipatawag ang manggagamot ng palasyo. Mangyaring ayusin niyo ang alitan ng Marquis at ng kanyang asawa. Nasugatan ng Marchioness ang isang tao. Malinaw na si Sen Zhaotang ang sumaksak. Ang nakita lamang ng emperador ay ang mag-asawa sa mansyon ng Jing'an na hindi magkasundo. At kapwa sinasaktan ng isa't isa. Tungkol naman sa Crown Princess. Hindi pa siya kailanman pumasok sa silid-aklatan na ito. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ko siya sinaksak? Kung nais mong magsalita, makikinig ako. Kung ayaw mong magsalita, maghihintay ako. Zhaotang. Ano man ang mangyari. Ikaw muna ang paniniwalaan ko. Tinyon. May isang bagay tungkol sa nakaraang buhay na kailangan kong sabihin sa iyo ng buo. Hindi ito ang unang pagkakataong nabuhay ako hanggang 16 na taong gulang. Sa nakaraang buhay, ipinakasal sa iyo si Sen Linghui. Ipinasok ako ng pamilyang Sen sa karwaheng pangkasal. Upang ipakasal kay Pei Ziyu bilang kapalit niya. Nang iangat ni Pei Ziyu ang belo, nakita niyang hindi siya ang naroon. Kaya ibinuhos niya sa akin ang lahat ng galit at hinanakit niya. Kinamuhian niya ang pagiging marahas ko. At nilibak niya ako dahil hindi ako marunong bumasa o sumulat. Sa tuwing nagtatalo kami, lagi niya akong pinapaalalahanan tungkol dito. Hindi ako magiging kasing husay ni Sen Linghui. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Ipapaalam ko sa iyo ang lahat. Dati, gusto kong mamuhay ng maayos kasama siya. Pero palagi niyang iniinatan sa puso niya si ate. Sinunog ko ang sisidlang insenso na ibinigay ni ate sa kanya. Kaya itinulak niya ako sa balkonahe. Noong panahong iyon, may isang sanggol sa sinapupunan ko. Hindi ko siya nailigtas. Pagkatapos noon, araw-araw akong uminom ng gamot pampalaglag. Hindi sa ayaw kong magkaanak. Ayoko lang muling manganak para kay Pei Ziyu. Hindi mo yon kasalanan. Pero naging mag-asawa kami sa loob ng isang buong buhay. Alam niya ang katawan ko. Alam niya ang mga bagay na mag-asawa lamang ang nakaalam. Talaga bang hindi mo yon pinapansin? Pinakasalan mo siya. Sarili mo bang pinili iyon? Hindi. Ang mga sugat na tinamo mo, kusang loob mo ba ang mga yon? Hindi. Kung gayon, bakit mo ikinahihiya ang taong nanakit sa'yo?
Ang dapat mahiya ay ang pamilyang Sen na nilinlang kang sumakay sa sedan ng kasal. At si Pei Ziyu na nagpahirap sa'yo buong buhay. Hindi ikaw. Kung kailangan talagang manisi, ang sarili ko lamang sa nakaraang buhay ang sisisihin ko. Napagkamalan ko ang pangalan mo. Maling tao ang pinakasalan ko. Ilang ulit kitang nakitang hindi mabuti ang kalagayan. Ngunit hindi kita isinama sa pag-alis. Sa nakaraang buhay, hindi ka rin naging masaya. Hindi ka kailanman nagtalaga ng Crown Princess. Itinaas mo ako bilang marangal na ginang ng unang ranggo. Binigyan mo ako ng jade na palatandaang nagbibigay ng katuparan. Tinanong mo pa si Pei Ziyu kung inaapi niya ako. Dahil ang taong minamahal ko ay ikaw lamang mula pa noong una. Sa nakaraang buhay man. O sa buhay na ito. Zhao Tang. Ang nakaraan ay hindi bahid ng kahihiyan. Patunay lamang iyon na buong lakas mong ipinaglaban ang iyong buhay. Hindi na nanganganib ang buhay ng Marquis ng Jing'an. Nasugatan lamang ang mga litid at buto. Ngunit maaaring hindi na niya magamit ng maayos ang kanang braso. Kumusta naman si Sen Linghui? Ang asawa ng Marquis ay ikinulong sa mansyon dahil sa sinadyang pananakit sa kanyang asawa. Hindi siya maaaring lumabas ng mansyon ng Marquis. Patuloy siyang nag-ingay at humihingi ng diborsyo kay Marquis ng Jing'an. Sabihin niyo sa kanila na ang kasal na ito ay ipinagkaloob ng emperador. Hindi maaaring itakwil ng lalaki ang kanyang asawa. At hindi rin sila maaaring maghiwalay sa isa't isa. Yamang nagpakahirap kayong makuha ang isa't isa. Mamuhay na lamang kayo bilang mag-asawa habang buhay. Mula ngayon, hindi ka na muling magagawang takutin ni Pei Ziyu. Hindi lamang siya, maging ang kasal sa nakaraang buhay. Ay hindi na rin ako kayang ikulong. Kalahating taon pa lamang nag-aral ang Crown Princess. Ngunit kaya na niyang mag-isa na suriin ang mga talaan ng silangang palasyo. Dahil walang nagturo sa akin noon. Hindi ibig sabihin noon ay hindi ko kayang matutuhan. Ang piging sa palasyo ngayong araw. Mananatili ka pa ba rito para tingnan ang mga talaan? Tara na. Hindi mo na kailangang pumili ng damit para sa akin ngayon. Bakit hindi mo pinili ang pinakamaliit na iyong pagkakataon? Dahil ang pinakamalaki ang gusto ko. Ano pa? Dahil sa wakas, naunawaan ko na. Ang pinakamagagandang bagay. Ay hindi kailangan hintayin may ibang mag-iwan. Ang damit ko. Ang pag-aasawa ko. Ang buhay ko. Lahat ng iyon ay ako mismo ang pipili.